Minsan pala, hindi ka lang gigising sa araw na wala na yung taong mahal mo. Gigising ka rin sa katotohanang may isang tao na matagal ka na palang minamahal. Kahit alam niyang wala siyang karapatang mahalin ka. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa at laging totoo. Ang kwento natin ngayong gabi ay hindi nagsisimula sa sweet na kilig, kundi sa isang libing, isang asawang nilamon ng lungkot, isang kumpare na tahimik na nagmamahal, at isang batang nakangiti kahit hindi niya pa naiintindihan kung ano talaga ang ibig sabihin ng wala na. At syempre, bago tayo tuluyang sumabak sa kwentong ito, isang malaking shoutout kay Marvin Espanya sa gabi-gabi mong pagpupuyat para makinig sa mga kwento natin. Salamat sa katapatan mo, bro. Sana sa kwentong to, makahanap ka ng kapirasong pag-asa. Kung handa ka ng pakinggan ang isang pag-ibig na ipinanganak sa panahon ng pagluluksa, tara, simulan na natin ang kwento. Kuya Will, magandang gabi po sa inyo at sa mga listeners. Ito na naman yung kwento na minsan mahirap pakinggan, pero totoo. At minsan, sa gitna ng lungkot, may tahimik na damdamin na hindi mo inaasahan. 3 araw na akong nakaupo sa tabi ng kabaong ni Elena. Hindi ko na maalala kung kailan ako huling kumain ng maayos o huling naligo. Parang ayoko pang umalis sa tabi niya. Hindi ko rin mapigilan yung pakiramdam na parang gusto ko lang manatili rito. Kasama siya kahit wala na siya. Kasama ko si Danny mula pa nung unang araw. Bantay siya sa akin at kay Luis. Alam niyo na, 6 na taon pa lang at biglang nawala ang kanyang mama. Kumpare, kain ka muna. Alam kong mahirap, pero kailangan mong mag-take care sa sarili mo. Sabi niya, habang inaabot yung lugaw na binili niya. Tumingin ako sa kanya. Pagod na ang mga mata ko. Paano ko sasabihin kay Luis na wala na si mama niya, Danny? 6 na taon pa lang yon. Hindi pa niya naiintindihan yung death. Umupo siya sa tabi ko. Childhood friend ko siya, ninong ni Luis. At nandyan siya sa lahat ng major na pangyayari sa buhay ko. Sabay nating sasabihin sa kanya, hindi mo kailangang mag-isa sa lahat ng to. Sabi niya, simple lang. Pero ramdam na ramdam mo yung support. Yun si Danny. Laging reliable, laging nandyan. Kahit may sariling buhay, kahit may sariling problema, kapag kailangan mo siya, andyan agad. Pero hindi nyo alam, Kuya Will, may sariling laban din siya na hindi niya masabi sa akin. Yung feelings niya sa akin na matagal na niyang tinatago. Salamat, kumpare. Hindi ko alam ano gagawin ko kung wala ka. Bulong ko sa kanya. Pinisil lang niya yung balikat ko. Tahimik. Hindi niya masabi na mas gugustuhin niya pang maging parte ng permanent life ko. Pero hindi tama ang timing. May mourning process ako. May anak akong aalagaan. At hindi pa ito ang panahon para sa ganitong thoughts. Pero minsan, sa gitna ng lungkot, ramdam mo na, kahit hindi sinasabi, may damdamin na tahimik na nandoon. At iyon ang nagpapalakas sa'yo kahit papaano. 2 months na ang nakalipas mula nung libing. Pero sa totoo lang, Kuya Will, pakiramdam ko parang unti-unti akong nahuhulog sa mundong hindi ko na makontrol. Single parent life. Akala ko, kakayanin ko. Pero hindi pala. Araw-araw, 5:00 pa lang ng umaga gising na ako para maghanda ng baon ni Luis. Ihatid siya sa school, pumunta sa construction site, sunduin siya, tulungan sa homework, magluto, o minsan mag-instant noodles na lang dahil sa pagod, tapos tulog na. Paulit-ulit, walang pahinga.
Para bang umiikot lang ang mundo ko sa isang walang katapusang cycle ng responsibilidad. Papa, miss ko na si Mama. Kailan ba siya babalik? Tanong ni Luis habang kumakain kami ng dinner. Instant noodles na naman. Parang puputok ang puso ko sa sakit nung marinig ko yon. Anak, si Mama, hindi na siya babalik. Nasa heaven na siya, remember? Pero nandito si Papa. Hindi kita iiwan, promise. Tumango lang siya pero kita pa rin sa mata niya na hindi niya ganoon ka naiintindihan. Papa, pwede bang tumira dito si Ninong Danny? Para hindi tayo lonely. Napaisip talaga ako noon, Kuya Will. 3 beses na nag-offer si Danny na tumira muna sa amin. Pero palagi akong tumatanggi. Hindi ko rin alam kung bakit. Pride ba? O feeling ko magiging pabigat lang kami sa kanya? O baka meron pang mas malalim na dahilan na ayaw kong aminin sa sarili ko. Anak, may sariling bahay si Ninong Danny eh. Hindi natin pwedeng, ba't Papa lonely tayo dito? Tapos si Ninong Danny, lonely din kasi mag-isa lang siya. Bakit hindi na lang tayo magsama para walang lonely? May punto yung bata. Minsan mas malinaw pa talaga sa mga bata ang mga bagay. Kinabukasan, tinawagan ko si Danny. Danny, yung offer mo na magstay dito temporarily, seryoso ka ba dun? Of course, kumpare. Bakit? Nagbago na ba isip mo? Kasi, nahihirapan na ako, Danny. Hindi ko kaya mag-isa. Kailangan ko ng tulong. Papunta na ako ngayon. Walang tanong. Walang pag-aalinlangan. Ganon si Danny. Kapag kailangan mo, andyan agad. Hindi ko pa alam noon, Kuya Will, na yung simpleng desisyong yon, unti-unti nang magbabago ng lahat sa pagitan namin. Ninong Danny, gawa ka nga ng pancakes. Hindi marunong si Papa eh, sabi ni Luis mula sa kwarto habang nag-aayos ng uniform niya. Uy Luis, ninong mo yan, hindi katulong, sabi ko agad, pero hindi ko napigilang ngumiti. Okay lang Mark, tara Luis, turuan kita gumawa ng pancakes para alam mo na rin, sagot ni Danny habang papunta sa kusina. Kuya Will, habang nakaupo ako sa dining table at pinapanood ko sila, may tumama talaga sa dibdib ko. Si Danny na nagtuturo kay Luis kung paano gumawa ng pancakes. Si Luis na sobrang excited matuto. Tapos yung tawanan nilang dalawa. Para bang bumalik yung init sa bahay na matagal ko nang hindi nararamdaman mula nung nawala si Elena. Parang kahit sandali, kumpleto ulit yung mundo namin. Mark, kain na. Lutong bahay to, hindi yung instant na nakasanayan mo. Tawag ni Danny habang nilalatag yung plato sa mesa. Habang kumakain kami, napansin ko kung gaano ka-natural sa kanya yung ganitong domestic life. Siya pa yung nagligpit ng pinagkainan, nag-ayos ng gamit ni Luis, nagbantay habang nagsusuot ng sapatos. Parang ipinanganak siyang para mag-alaga ng pamilya. Pero heto, 32 taon na siya at wala pa ring sariling pamilya. Danny, sure ka ba na okay lang sa'yo tong setup natin? Baka may girlfriend ka na naiistorbo ko. Tanong ko sa kanya habang inaabot ko yung baso. Huminto siya sa pag-aayos ng school bag ni Luis at ngumiti. Wala akong girlfriend, kumpare. Single pa rin ako. Bakit naman? Gwapo ka, may stable na trabaho, mabait sa bata. Dapat maraming may gusto sa'yo. Napatingin lang siya sa akin. May kung anong hindi ko maipaliwanag sa mga mata niya. Hindi lang ako interested sa mga babae lately. May specific ka bang gusto ngayon? Tanong ko, kahit medyo kabado na sa loob. Meron, pero sobrang complicated ng situation. Bakit complicated? Kasi kaibigan ko siya, may anak. At recently widowed pa. Kuya Will, napahinto talaga ako. Kaibigan, may anak, recently widowed, lahat yun ako. Pero hindi naman siguro tama. Well, kung talagang gusto mo siya,
Siguro pag ready na siya emotionally, kausapin mo na lang, sabi ko. Kahit hindi ko alam kung bakit biglang bumigat dibdib ko. Hindi ko alam, Mark. Baka masira yung friendship namin. Hindi ko kaya mawala yon. Pero baka naman hindi. Baka mas okay pa nga, sagot ko. Kahit ako mismo naguguluhan na. Ang hindi namin alam, nakatayo pala si Luis sa hagdan at nakikinig. Papa, sabi niya habang bumababa. Si Ninong Danny ba? May gusto sa'yo. Halos maisamid ako sa kape at namula si Danny sa hiya. Luis, saan mo naman nakuha yung ideya na iyan? Tanong ko habang pilit kong kinakalma yung sarili ko. Kasi yung kwento ni Ninong Danny kaibigan, may anak, recently widowed. Ikaw lang naman yung kilala ko na ganun. Tsaka, nakikita ko kung paano kayo nagkakatinginan. Grabe Kuya Will. Minsan talaga, masyadong observant ang mga bata. Kinabukasan, habang nasa school si Luis, Kuya Will, alam kong panahon na para harapin namin ni Danny yung hindi inaasahang pag-amin niya. Danny, yung sinabi mo kahapon, tungkol dun sa gusto mo, sabi ko, habang kinakabahan ako sa loob. Mark, please lang. Kalimutan mo na yon, sagot niya agad, halos hindi makatingin sa akin. Hindi ko dapat sinabi. Nakainom lang ako kagabi kaya kung ano-ano yung lumabas. Hindi, sabi ko ng diretso. Kailangan natin pag-usapan to ng maayos. Napabuntong hininga siya. Huminga ng malalim, parang nag-iipon ng lakas ng loob. Okay, fine. Oh, ikaw yung gusto ko. Matagal na. Kahit nung nabubuhay pa si Elena. Pero syempre hindi ko kayang gawin kahit ano dahil kasal ka. Pero pagkatapos niyang mawala, mas naging malinaw sa akin yung nararamdaman ko. Napatitig lang ako sa kanya. Danny, hindi ko alam. Hindi ko alam na ganun ka pala. Ni hindi nga rin ako sigurado kung gay ba ako o ano. Sabi niya, pilit nang umiti. Ang alam ko lang, ikaw lang yung taong nakapagpagulo ng ganito sa puso ko. Maybe I'm Mark sexual. Biro niya pero ramdam pa rin yung bigat ng moment. Pero bakit hindi mo sinabi kahit minsan? Sa tagal nating magkasama. Para saan pa? Kasal ka, masaya ka kay Elena. May anak kayo. Hindi ako yung taong sisira sa masayang pamilya para lang mapansin yung nararamdaman ko. Hindi ako agad nakapagsalita, Kuya Will. Naisip ko lahat ng mga panahong yon, kung paanong lagi siyang nandyan, kung paano niya inaalagaan si Luis, kung gaano siya ka-dedicated bilang ninong. May mas malalim pala talagang dahilan sa likod nun. Mark, kung uncomfortable ka na dahil sa sinabi ko, aalis na ako. Ayoko maging dahilan ng awkwardness o gulo dito, sabi ni Danny. Halatang kinakabahan at takot sa magiging sagot ko. Hindi, mabilis kong sagot. Huwag kang umalis. Pero, Danny, to be honest, nalilito pa ako sa lahat ng to. Pero isang bagay ang sigurado ako. Ayoko na mawala ka. Kailangan kita dito. Kailangan ka ni Luis. At kailangan din kita. Personally, tumingin siya sa akin, may pag-asa sa mga mata. Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, hindi ko pa alam kung ano exactly tong nararamdaman ko para sa'yo pero alam kong iba siya. Ramdam kong safe ako kapag kasama kita. Tahimik yung puso ko kapag nandyan ka. At may kung anong bago sa paraan ng pagtingin ko sa'yo na hindi ko pa kayang ipaliwanag. Kuya Will, nung gabing yon, habang tahimik na natutulog si Luis sa kwarto niya, bigla kong narinig na may umiiyak sa guest room. Kumatok ako. Danny, okay ka lang ba? Sorry Mark, sabi niya parang naiilang. Sinubukan kong huwag mag-ingay, balik ka na sa kwarto mo. Pero pumasok pa rin ako. Bakit ka umiiyak?
Nakita ko siyang nakaupo sa kama. Tumutulo na yung mga luha niya. Kasi, nahihirapan ako, Mark. Mahal kita, pero alam kong hindi mo ako kayang mahalin sa parehong paraan. Alam kong straight ka. Alam kong si Elena lang ang minahal mo ng ganun. At alam kong parang imposibleng mangyari tong sa atin. Umupo ako sa tabi niya. Kuya Will, yung vulnerability sa boses niya, parang may nabasag sa loob ko. Ito yung taong tahimik na nagmahal sa akin nang walang hinihinging kapalit. Nag-alaga sa pamilya ko. At ngayon, inamin niya na lahat ng nararamdaman niyang tinago ng ilang taon. Danny, hindi ko alam kung straight talaga ako o ano. Hindi ko pa na-explore yon, pero alam kong may nararamdaman ako sa'yo na iba sa pagkakaibigan. Sabi ko sa kanya, kalmado pero totoo. Anong nararamdaman mo exactly? Tanong niya. May halong kaba, pero may pag-asa rin sa mga mata niya. Na, safe ako kapag kasama kita. Na parang kumpleto yung pakiramdam ko kapag nandito ka. Na may peace sa bahay kapag andito ka. Na, namimiss kita kapag umaalis ka, kahit saglit lang. Napatingin siya sa akin, umiiyak pa rin. Mark, Danny, pwede ba kitang yakapin? Hindi as friends lang, kundi as something more. Hindi na siya nagsalita. Niyakap niya ako. At Kuya Will, sa yakap na yon, may naramdaman akong bago. Hindi siya sexual. Hindi rin simpleng platonic. Parang umuuwi ako sa kung saan ako ligtas. Mark, bulong niya. Hindi kita pipilitin sa kahit ano. Alam kong bago sa'yo lahat to. Alam ko, pero gusto kong subukan. Gusto kong alamin kung ano ba talaga tong nararamdaman ko. Sagot ko, habang mas hinigpitan ko yung yakap ko sa kanya. Ayokong matapos yung sandaling iyon. Danny? Mahal mo ba talaga ako? Sobra, Mark. Sobrang sobra. Paano mo nasabi na love na talaga yan? Dahil kapag kasama kita, parang kumpleto ako. Kapag may problema ka, problema ko rin. Kapag masaya ka, masaya din ako. Kapag nasasaktan ka, mas masakit pa sa akin. Yung happiness mo, priority ko. Yung safety mo, at ni Luis, mas importante pa sa akin kaysa sa sarili ko. At doon ko na-realize, Kuya Will, lahat ng sinabi niya, ganun din yung nararamdaman ko sa kanya. Siguro, yun na nga talaga yung pagmamahal na matagal ko nang hindi napapansin. Kinabukasan, Kuya Will, habang naglalaro kami ni Luis ng Lego sa living room, bigla niya akong tinignan ng seryoso. Papa, boyfriend mo na ba si Ninong Danny? Halos mahulog ko yung Lego na hawak ko. Ha? Luis, saan mo naman nakuha yung tanong na yan? Kasi nakita ko kayo kagabi. Nagkatinginan kayo katulad ng dati mong pagtingin kay mama. Tapos nag-hug kayo. Pero hindi yung normal na yakap, yung may something na yakap. Grabe, Kuya Will. Minsan talaga masyadong observant tong batang to. Parang mas marunong pa sa akin pagdating sa mga ganitong bagay. Luis, complicated yung adult relationships. Sabi ko, hindi ko rin alam kung paano ipapaliwanag ng maayos. Pero Papa, okay lang naman sa akin kung gusto mo si Ninong Danny. Sagot niya na parang napakasimple lang ng lahat. Nagulat ako. Hindi ka magagalit? Bakit naman ako magagalit? Mabait si Ninong Danny. Mahal niya tayo. Tapos hindi na tayo lonely kapag kasama natin siya. Si Mama, ayaw din naman niya siguro na malungkot tayo forever. Gusto niya na maging happy tayo. Hindi ko napigilan, niyakap ko si Luis ng mahigpit. Minsan talaga, mas naiintindihan ng mga bata ang love kaysa sa ating mga adults. Luis, pero kapag may nagtanong sa school tungkol sa family natin, anong sasabihin mo? Sasabihin ko, may papa ako at may Ninong Danny na parang second papa ko na rin. Masaya kami. Ganun lang naman, Papa. At doon ko na-realize, ako lang pala yung masyadong nagkokomplika ng lahat. Love is love.
Family is family. Happiness is happiness. Nung hapon na yon, kinausap ko si Danny habang naghahanda kami ng dinner. Danny, ready ka bang maging official tayo? Tanong ko, medyo kinakabahan pero buo ang loob. Huminto siya sa pag-chop ng onions at tumingin sa akin. Official as what exactly? Official as tayo, couple, partners. Kahit anong term na comfortable ka, basta tayo. Mark, sigurado ka? Sabi niya, seryoso ang boses. Hindi mo lang ba ako ginugusto kasi lonely ka pagkatapos mawala si Elena? Hindi, sagot ko ng diretso. Ginugusto kita kasi ikaw yan. Kasi iba yung comfort na nararamdaman ko kapag kasama kita. Kasi natural lahat kapag nandyan ka. Pero Mark, gay relationship to. Iba to sa mga nakasanayan mo. May mga bagay na hindi mo pa naranasan. Alam ko, sabi ko. Tinitigan ko siya ng mata sa mata. Pero willing akong matuto. Willing akong subukan. Ngumiti siya, yung unang genuine smile niya pagkatapos ng ilang araw. Pero, paano yung mga tao? Yung neighbors, family mo, mga kasamahan mo sa trabaho? Hindi lahat open-minded. Bahala sila, sagot ko habang huminga ako ng malalim. Masaya ako. Masaya si Luis. Masaya ka. Yun lang naman ang importante. Two weeks later, Kuya Will, ako na mismo ang nag-decide na gawing official first date namin ni Danny. Nag-ayos ako ng babysitter para kay Luis. Si Ate Marie, yung matagal na naming kapitbahay na mahal na rin ni Luis. Tinext ko si Danny. Date tayo ngayong gabi. Sumagot siya agad, halatang nagugulat at excited. Date? Talaga? Saan naman tayo pupunta? Secret, sabi ko sa kanya. Basta magdala ka ng jacket kasi baka malamig. Pagdating ng gabi, ramdam kong kinakabahan si Danny. First official date kasi namin at ako mismo, Kuya Will, hindi ko rin alam kung handa ba ako sa lahat ng pwedeng mangyari. Pero nang makita ko siyang naka-jeans lang, white shirt, at jacket, hindi ko mapigilan mapangiti. Wow, gwapo mo ngayong gabi, sabi ko sa kanya nang magkita kami. Medyo namula pa siya at bumulong ng, ikaw din, saan ba tayo pupunta? Sa rooftop sa may Ortigas, sagot ko. May kilala akong guard doon, pinapagamit niya minsan sa akin. Nag-drive ako papunta doon, sabay kaming sumakay ng elevator. Pagdating sa rooftop, inabutan niya yung simpleng setup na inihanda ko. Blanket sa sahig, take-out food mula sa paborito niyang restaurant, at maliit na portable speaker na tumutugtog ng mellow songs. Mark, kailan mo pa to pinlano? Tanong niya, halatang na-touch. Since last week pa, sabi ko sa kanya. Gusto kong maging special yung first date natin. Umupo kami sa blanket at sabay kumain habang pinapanood yung city lights. Tahimik lang Kuya Will, pero ang gaan. Parang sa unang pagkakataon sa ilang buwan, nakahinga kami ng maluwag. Walang bigat, walang takot, kaming dalawa lang. Maya-maya, tinanong ko siya, Danny, ano ba yung pinakamahirap sa pagmamahal mo sa akin all these years? Tumingin lang siya sa langit at mahina niyang sinabi, yung pagtitiis na makita kang masaya sa iba. Yung pagpretend na okay lang na kaibigan lang ako. Yung pag-attend sa wedding ninyo at pagngiti kahit ang sakit-sakit na. Parang tinamaan ako, Kuya Will. Hindi ko akalain na ganun pala kabigat yung pinagdaanan niya. Sabi niya pa, pero worth it naman kasi nakita ko kung gaano ka kasaya noon at ngayon nandito tayo. May luha na sa mata niya pero nakangiti siya. Lumapit ako sa kanya at mahina akong sinabi, thank you for waiting. Thank you for staying. Thank you for loving me kahit hindi ko agad na ibalik yung nararamdaman mo. Sumagot siya, halos pabulong. Thank you for giving me a chance ngayon.
Nagkatinginan kami, Kuya Will. At doon ko na hinayaan yung sarili kong lumapit para sa una naming totoong halik. Dahan-dahan, mahina. Pero punong-puno ng lahat ng taon na tiniis niya at ng pag-asa na baka ito na nga ang simula ng totoong kami. 3 buwan na kaming magkarelasyon ni Danny, Kuya Will. At to be honest, hindi lahat smooth sailing. May mga bagay na hindi namin inexpect at kailangan talaga naming harapin ng magkasama. Unang challenge ko po, yung pamilya ko. Conservative sila at hindi talaga natuwa nang malaman nila tungkol sa amin ni Danny. One time tumawag si Mama, halatang may pag-aalala sa boses. "Mark, ano ba itong naririnig namin tungkol sa iyo at kay Danny?" Mahinahon, pero firm kong sinabi, "Ma, in a relationship kami. Masaya ako. Pero anak, lalaki kayo pareho. Anong sasabihin ng mga tao?" At doon ko na talaga natanong, "Ma, mas importante pa ba yung sasabihin ng tao kaysa sa happiness ko?" Sumunod na pagsubok, Kuya Will, sa trabaho. May ilang co-workers ko, lalo na doon sa construction site, na naging judgmental. Isang araw tinanong ako ni Kuya Ben, foreman namin, "Pare, totoo bang may boyfriend ka ngayon?" Sabi ko, "Oo, totoo." "Ay, bakla ka pala, Mark. Di halata." Huminga lang ako ng malalim at tahimik kong sagot, "Hindi ako bakla, Kuya Ben. Nagmahal lang ako ng taong lalaki." Sumunod pa niyang tanong, Paano si Luis? Hindi ba siya malilito?" Ngumiti ako dahil naisip ko agad yung anak ko. Si Luis mas understanding pa kaysa sa inyo. Nakikita niyang masaya ako, kaya masaya rin siya. Pero hindi lang sa labas nang gagaling yung challenge, Kuya Will. Minsan, sa loob ko rin mismo. Isang gabi habang nagkakape kami ni Danny sa sala, hindi ko napigilan tanungin, "Danny, sigurado ka ba na hindi mo namimiss yung mga babae?" Tiningnan niya lang ako ng diretso, tapos ang sabi, "Ikaw lang ang naging ganito yung feelings ko, Mark. Hindi kita tinitingnan bilang substitute sa babae. Ikaw si Mark, yung taong mahal ko." Pero sinabi ko rin ang totoo, "Paano naman yung physical aspect? Bago sa akin lahat to." Ang totoo, vulnerable ako nung gabi na yon. Hinawakan niya kamay ko at mahina niyang sinabi, "We'll take it slow, walang pressure. Anything na comfortable ka, yun ang susundin natin." Sa kabila ng lahat ng yon, Kuya Will, napansin kong mas lalo pa kaming naging mas close. Parang bawat pagsubok na nalagpasan namin ng magkasama, mas pinapatibay pa yung relasyon namin. At doon ko na-realize, kapag may patience, trust, at honesty, kayang tumagal ng kahit anong pagmamahal. 6 months later, Kuya Will, unti-unti nang humupa yung mga unang reaksyon ng mga tao. Yung mga magulang ko, na noong una ay nag-alala at medyo tumutol. Unti-unti silang naging accepting, lalo na nung nakita nilang totoo ang kasiyahan ko at kitang-kita nilang alagang-alaga si Luis. "Danny, salamat ha," sabi ng mama ko sa kanya habang birthday party ni Luis. At sa tono pa lang ng boses niya, ramdam kong galing sa puso. "Salamat saan po, tita?" tanong ni Danny. Halatang naiilang pero na-touch. "Sa pag-aalaga kay Mark at kay Luis," sagot ni mama. "Nakikita ko naman na masaya sila pagkasama ka." Yung mga katrabaho ko rin, Kuya Will, eventually naging okay na rin. Na-realize nila na ako pa rin yung parehong tao. Masipag, responsable, at maayos magpalaki ng anak. At ang totoo, mas naging better pa ako dahil kay Danny. "Mark, sorry sa mga nasabi ko noon ha," sabi ni Kuya Ben isang araw sa site. Medyo nahihiya pa. "Nakikita ko naman ngayon na good influence si Danny sa inyo ni Luis. Pero ang pinaka nakatouch sa lahat, Kuya Will, galing sa hindi ko inakalang source.
yung parents ni Elena, mga lolo't lola ni Luis. Anak, sabi ng mama ni Elena habang kausap niya ako isang gabi pagkatapos ng party. Alam mo, bago mamatay si Elena nag-usap kami. Sabi niya, kung sakaling may mangyari sa kanya, gusto niyang mag-move on ka. Gusto kanyang maging masaya ulit. Tita, hindi ko po alam na napag-usapan niyo pala yan. Sabi ko, habang pinipigilan ko yung luha ko. Sabi pa niya, Ma, si Danny, mabait yon. Kung sakali mang may mangyari sa akin, sana manatili pa rin siyang malapit kina Mark at Luis. Hindi niya sinabi na maging kayo pero alam kong matutuwa siya na kayo ang nag-end up together. Hindi ko na napigilan, Kuya Will. Tumulo na lang bigla yung luha ko. Parang kahit wala na si Elena, iniingatan pa rin niya yung puso ko. Tapos lumapit naman yung papa ni Elena kay Danny. Danny, salamat sa pag-aalaga sa pamilya ng anak namin. Sabi niya, alam kong mamahalin mo sila gaya ng pagmamahal ni Elena sa kanila. Yes po, Tito. Sagot ni Danny habang hinahawakan niya yung kamay ko. Mamahalin ko sila habang buhay. Kuya Will, 2 taon na ang nakalipas at sa wakas, stable na lahat. Ako at si Danny ay officially na living together bilang partners. Si Luis, masaya at thriving sa school at sa bagong family setup namin. Lahat ng important people sa buhay namin ay supportive. Isang gabi, habang naglalaro si Luis sa living room at nanonood ng TV, nag-usap kami ni Danny sa kitchen habang naghuhugas ng dishes. Tumingin ako kay Danny at tinanong, Danny, masaya ka ba? Ngumiti siya. Bakit mo naman natanong? Of course, masaya ako. Is this the life you imagined for yourself? Taking care of someone else's child, being with someone who discovered his sexuality late in life, dealing with all the complications that came with our relationship? Huminto siya sa paghuhugas at tumingin sa akin. Seryoso pero may ngiti. Mark, yung buhay na to, with you, with Luis, with this family we built, this is more than what I ever imagined para sa sarili ko. Hindi ko inexpect na magiging ganito ka-complete yung feeling ko. Even with all the struggles we went through, tanong ko, halatang gusto kong marinig ang tapat niyang sagot. Especially because of all the struggles we went through. Kasi prove na natin na kaya natin harapin lahat together. Ngumiti ako sa kanya at hinalikan sa pisngi. I love you, Danny. Thank you for being patient with me while I figured out my feelings. I love you too, Mark. Thank you for giving us a chance. Sagot niya, mahigpit ang hawak sa kamay ko. Biglang tumawag si Luis mula sa living room. Papa, Ninong Danny, pwede ba natin i-adopt yung puppy sa kanto? Para complete na talaga yung family natin. Nagtinginan kami ni Danny at natawa. Ano sa tingin mo, co-parent? Biro ko. I think our family can handle a puppy. Sagot niya. May halong excitement at seriousness. Naglakad kami papunta sa living room. Umupo sa tabi ni Luis at sinimulan ng planning para sa bagong family member namin. Sa labas, nagsisimula ng umulan. Pero sa loob ng bahay namin, everything was warm, complete, at full of love. Kuya Will, natutunan ko na sometimes, the best love stories aren't the ones that start with love at first sight. Minsan, nagsisimula sila sa friendship, lumalaki sa loyalty, nakaligtas sa loss, at unti-unting nagbo-bloom into something deeper kapag handa na ang parehong tao. Minsan, the best families aren't traditional, pero yung mga families na nabuo sa understanding, acceptance, at genuine care for each other. Ako, nahanap ko yung second chance sa love. Si Danny, sa wakas, nakapag-love openly sa taong mahal niya for years. At si Luis,
Nakuha niya ulit ang complete family, dalawang ama na gagawin ang lahat para sa kanya. Hindi traditional yung family setup namin, pero ito ay amin. At yun ang pinaka-importante, masaya kami, secure si Luis, at may love sa bahay namin araw-araw. Habang pinapakinggan ko ang kwento ni Mark at Danny, hindi ko napigilang mapaisip gaano karaming tao kaya sa mundo ang tulad ni Danny. Tahimik lang na nagmamahal, handang maghintay, kahit walang kasiguraduhan kung mamahalin din sila pabalik. Minsan kasi, akala natin tapos na ang lahat kapag nawala ang taong mahal natin. Akala natin sarado na ang puso at wala nang puwang para sa bagong pag-ibig. Pero tulad ng nakita natin sa kwentong ito, may mga taong hindi umaalis. Hindi dahil wala silang ibang mapuntahan, kundi dahil ikaw talaga ang pinili nilang mahalin kahit mahirap, kahit masakit, kahit mahaba ang hintayan. Ang totoong pagmamahal, hindi lang sa simula nasusukat. Nasusukat siya sa panahon ng pagkawala, pagkalugmok, at tahimik na pag-aalaga. Kaya kung may natutunan tayo dito sa kumpare, sana ito yun. Huwag matakot bigyan ng second chance ang puso mo at huwag baliwalain ang taong matagal nang nariyan. Baka siya pala ang totoong tahanan mo. Mga ka-M2M, kung may kwento ka rin ng tahimik na pagmamahal, second chances, o isang lihim na hindi mo kayang masabi kahit kanino, huwag mong itago mag-isa. Ipadala mo sa amin. Baka yan na ang susunod nating kwento dito sa M2M Desires. Ako po si Kuya Will at lagi kong paalala, hindi lahat ng pag-ibig kailangan isigaw. Minsan sapat na maramdaman mo na minamahal ka kahit tahimik lang. Magandang gabi at hanggang sa susunod na kwento.